Tsurugi at Rika Fusion versus Maru, Mahoraga versus Dabora. Yan ang mga labanan na mas tumitindi na ngayong lumabas na ang full chapter 18 ng JJK Modulo na kung saan ay dito nyo mawitness ang life-changing battle ni Dabora at ang laban na gugulat din talaga kay Maru. Yan at marami pang iba na matitinding eksena ang ating matutunghayan ngayon. Kaya naman, this is Mr. Mike at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat nating chapter ngayon ay The Worthy at nagsimula ang chapter dito kay Tsurugi na pinoses ni Rika na naghahanda na. Naayon pa rito na ang curse tool na na-register daw sa Gojo Clan Storehouse, which is itong Sing Sing, ay nagko-contain daw ng napakaraming curse energy reserves na galing pa mismo kay Yuta. Also ang Sing Sing ay nagko-contain rin daw ng will ni Rika Orimoto, meaning ang iniwan ng original Rika noon kay Yuta na isang Shikigami ay nanatili pa rin sa Sing Sing kahit nawala na si Yuta. Aside from that, may iniwan ding curse energy si Yuta dito sa loob ng Sing Sing. Matapos niyan ay dito na inactivate ni Maru ang kanyang curse technique at pinaikot ang paligid na nagpawala sa balanse ni Tsurugi. May kita rin na lumulutang sila ngayon kasama ang mga debris. Kaya kumuha naman si Tsurugi ng tipak ng semento sabay lumapit kay Maru na ay kanyang hinampas ng semento. Tumama naman ang atake na sabi pa ni Rika na nakakatuwa raw itong nangyayari ngayon na para bang nasa roller coaster daw sila kasi nagpaikot-ikot ngayon ng paligid. Ngunit ayon pa kay Rika na pagdating naman daw sa amusement park ay ayaw raw niya doon kasi may marami raw mga batang tumatakbo. Nasabi naman ni Tsurugi na tumahimik ka nga. Dito naman kay Maru na nagalusan ng ulo ay sabi niya rito sa kanyang isipan na ano raw ito, na bakit ganito raw ang itsura ni Tsurugi, na ano raw nangyari sa kanya. Sabalit habang nakatingin siya kay Tsurugi ay dito siya mas nagulat sa kanya nakita lang may kita ang Sing Sing na may napakaraming curse energy na sabi pa niya na ito raw ang source ng kapangyarihan ni Tsurugi ngayon. Ang Sing Sing na mula raw sa lolo nito at judging daw sa Sing Sing na yan, ang curse energy daw ng lolo ni Tsurugi ay di raw pangkaraniwan ang dami. Nalagpas raw ito sa kahit ni sino mang normal daw na tao na ang Sing Sing na ito ay nagtataglay daw ng napakaraming curse energy na gawa raw ng isang sorcerer na may extraordinary curse energy reserves na mas dumami pa nga ang curse energy reserves nito over the years or decades ayon kay Maru. Matapos yan ay ginamitan ni Maru si Tsurugi ng kanyang third eye, isang atake na kanyang ginamit noon sa curse user na nagpahimatay nito. Subalit Quinelion lang siya ni Tsurugi at sinedbat sa mukha dahil na napaatras si Maru at di lang yan ay naghanda pa ng suntok itong si Tsurugi at sinuntok itong si Maru na nagpapunta kay Maru sa malayong distansya. May kita naman si Maru na pinigilan ang momento ng impact. Nasabi sa kanyang isipan na di raw gumana ang kanyang paggamit ng third eye kanina, na ini-ignore daw nito ang kanyang technique, na ang goal lang daw ni Tsurugi ngayon ay andrugin daw siya gamit lamang ang brute force at ang kapangyarihan daw na tinataglay ng Sing Sing. Matapos yan ay lumapit naman si Tsurugi na sabing paumanhin Maru. Hindi raw siya pwedeng mag-hold back sa kanya sapagkat kinailangan daw talaga niyang manalo ngayon. Sabay naghanda na ulit si Tsurugi. Sagot naman ni Maru na huwag kang humingi ng paumanhin. Sabay biglang pinatubo ni Maru ang mga halaman dito to the point na naging kahoy pa nga ang mga to. Sabay sabing huwag raw humingi ng sorry itong si Tsurugi kasi parehas lang naman daw sila ng posisyon na gusto rin daw niyang manalo. Di naman sumagot si Tsurugi sa sinabi nitong si Maru na medyo naiinis na rin. Matapos niyan ay sa isang building ay makikita naman si Mahoraga na nakatayo sa tuktok at parang nag-aura farm mga kaibigan at naka-stare down pa nga siya ngayon kay Dabora, na ngayon nakapansin na nag-iba na raw ang aura nitong si Mahoraga kasi from the previous chapter ay nakita natin na umikot ng 3 beses ang gulong ni Mahoraga sa ulo at from the third spin ay doon nag-release si Dabora ng napakaraming malalakas na mga ray of light attacks na bumuo pa nga ng aurora borealis at tumasak sa mga buildings. However, despite sa kanyang attacking yon ay nakita natin na nasa in one piece pa rin si Mahoraga at di man lang nagalusan. At ngayon na magpapatuloy na naman ang kanilang laban ay dito na inactivate muli ni Dabora ang kanyang light curse technique at makita ang mga liwanag na nagsipaglabasan na. Ang mga liwanag na ito ay parang animoy blades na sumaksak sa katawan ni Mahoraga, subalit in an instant ang mga blade lights na yan ay binasag lang ni Mahoraga. Bagay na lubos na nagpagulat kay Dabora dahil dito ay agaran ng sumugod si Mahoraga. Nagulat naman si Dabora dahil tila ba'y nag-iba na rin ang galawan nito. Kasunod yan ay pinalabas na ni Mahoraga ang kanyang executioner sword kung kaya't hinawakan na ni Dabora ang ulo ni Mahoraga at directly inatake niya ito ng light blast gaya sa kanyang ginawa noon. Subalit ang atake ay di tumalab at nginitian lang ni Mahoraga dahil na nagulat na naman si Dabora. Nasabi sa kanyang isipan na hindi raw gumana ang kanyang atake dahil dito ay nakabawi si Mahoraga gamit ang espada o blade nito, kaya ay nagalusan naman ng konti ang mukha ni Dabora. Nasabi sa kanyang isipan na completely ini-ignore na raw ngayon ni Mahoraga ang kanyang mga atake. Matapos yan ay nang dumistansya muna si Dabora ay kumuha naman si Mahoraga ng traffic light at hinampas ito sa ulo ni Dabora na ngayon nag-iisip na sabing so ito raw pala ang kapangyarihan ni Mahoraga na
tinitiis daw nito ang mga atake at mag-adapt. Kaya na dito na niya na-realize na siguro ang pag-spin daw sa gulong kanina na nasa ulo ni Mahoraga ay nangangahulugan daw na nakompleto na ron ito ang adaptation. Maya-maya pa isinuntok na naman siya ni Mahoraga na tumama sa mukha ni Dabora na kahit na sinusubukan niya sana itong i-block ay tumatagos pa rin dito mga kaibigan ang mga suntok. Nasabi sa kanyang isipan na kung magpapatuloy daw ito kung wala na raw siyang iba pang paraan o moves ay ibig barong sabihin nito ay matatalo na raw siya. So ngayon pa lang niya na-realize mga kaibigan na adaptation pala ang ability ni Mahoraga. And this time ay nakapag-adapt na si Mahoraga na posible ay nakapag-adapt na ito sa light entirely. Na anything na isang atake na related sa light ay wala nang silbi. So it only took 3 spins para kay Mahoraga na makapag-adapt sa light curse technique ni Dabora, while sa kay Sukuna ay 2 spins lang mga kaibigan na nakapag-adapt ito kaagad sa slashing attacks ng King of Curses. Buti na lang ay may iba pang application ng curse technique si Sukuna noon, which is ang Fuga o ang fire ability, kaya ay nagawa niya pa ring matalo si Mahoraga. So may advantage talaga kung ang isang sorcerer ay may curse technique na may napakaraming application gaya ng kay Gojo, kasi mas may figure out kaagad ng sorcerer ang ability ni Mahoraga na hindi pa nakapag fully adapt sa curse technique nito. For Dabora naman this is his first time na nakaharap niya ang ganitong klase ng kalaban na may ganitong ka-unique na ability. Matapos yan ay pinikita naman ang isang flashback na kung saan ay nagsasalita ngayon si Dora na sabing, di mo ba naisipan na mas maganda siguro kung maayos raw ang pakikitungo ni Dabora sa mga discountants? May kita naman na ang kausap ngayon ni Dora ay si Dabora na binata pa mga kaibigan. So maaring mas bata pa nga si Dabora kay Dora. Nasabi naman ni Dabora na ayaw ba raw nitong si Dora na nasa tabi lang daw siya nito. Sabi naman ni Dora na di naman daw sa ganun. Nagpapasalamat nga raw siya kasi kasama niya ngayon si Dabora. Pero medyo masakit nga lang daw itong sabihin kay Dabora kasi sa tingin niya nagpapasalamat siya na kasama niya si Dabora kasi si Dabora lang daw ang kaya niyang matolerate na isang individual. Na mahirap daw talaga siguro kay Dabora na ma-isolate daw siya tuloy sa mga sarili nitong tribe. Not to mention ay nandiyan pa rin daw ang issue ng mga tribesman sa kapatid ni Dabora. Sagot naman ni Dabora na ibang klase raw kasi ang pride ng mga warriors ng diskante o sorcerers nila. Kaya ay sigurado raw siya na kung sasama raw siya o hahalo siya sa kanyang mga tribesman ay sa tingin niya ay magiging masama raw talaga ang tingin sa kanya. Matapos niyan ay balik sa present, may kita sa isang building itong si Dabora na tumalsik pala. Nasabi sa kanyang isipan na napakagaling daw pala ni Dora na sa tingin niya ay matatalo raw siya ngayon. Masakit daw at natatakot daw siya ngayon. Maya-maya pa'y pinakita ulit ang flashback ni Dabora na sabi niya na lagi na lang daw siyang nananalo sa laban kahit na wala raw siyang ginagawang matinding effort talaga. Kaya ay nasasaktan daw siya ng kaunti kapag may nagtatanim daw ng galit at puot sa kanya. Isa raw siyang mandirigma at makapangyarihan pero ayaw naman daw niyang lumaban o ayaw niya ng away. Tinawanan naman siya ni Dora na sabing diyan ka nagkakamali. Sigurado ako na hindi yan sa hindi mo gustong lumaban. Sadyang di ka pa lang talaga lumaban. Di naman nakuha ni Dabora ang ibig sabihin dito ni Dora. Nasabi pa ni Dora na hindi ka matatawag na isang mandirigma simple dahil sa nagtataglay lang daw ito ng lakas. Sagot naman ni Dabora na di niya raw naiintindihan ang pinagsasabi nito ngayon. Tugon naman ni Dora na hindi raw niya may papaliwanag ito ng husto gamit lamang ang mga salita. Basta't sigurado raw siya na magigets daw ito eventually ni Dabora. Kasi someday ay may makakaharap daw talaga si Dabora na isang kalaban na malakas na may kakayahan daw talaga siyang talunin. So mula sa flashback na ito ay sa buong buhay pala ni Dabora ay di talaga siya nakapag all out na lagi siyang nanalo without exerting much effort. Meaning di pa siya napupush sa kanyang limit sa kanyang buong buhay. Oo, malakas siya pero kulang si Dabora sa experience pagdating sa laban na kung saan ay mamimiligro talaga ang kanyang buhay. Para siyang the strongest na di pa nagkaroon ng honored one moment. Parang si Gojo lang sa teenage days nito na dahil kay Toji ay na-push ni Gojo ang kanyang limit leading to enlightenment. Now balik sa present ay may kita na sinipa ngayon ni Mahoraga si Dabora ng napakalakas na nagpatilapon sa kanya sa malayo at tumagos-tagos sa maraming buildings. Kasunod yan ay dito na patuloy na nagpakawala ng suntok si Mahoraga na tumama kay Dabora. Na sa isipan naman ni Dabora ay sabi niya na nakuha na raw niya ang pinagkaiba raw sa ang lumalaban dahil sa gusto nito pagdating sa ang lumalaban dahil sa ayaw mo. Nawala raw dyan sa dalawa ang tunay na kahulugan ng paglaban. Sabay dito na niya naalala ang sinabi ni Dora sa kanya na kung maaari ay siya na raw ang poprotekta sa mga Romilians. Naalala niya rin ang kanyang kapatid na maaaring sinabihan siya nito noon na sigurado raw siya na kaya raw ng kanyang kuya na protektahan ng mga Romilians. In which ay dito na nag-flashback sa isipan ni Dabora si Namaru na sabi sa isipan ni Dabora na hindi raw ang lumaban dahil sa gusto mo, kundi ay ang lumaban dahil sa kinakailangan mo. Yan daw ang tunay na laban o paglaban. Sabay dito na niya sinangga ang atake ni Mahoraga gamit lamang ang kamay nito na with just his bare hands ay
ay nadurog pa nga niya ang executioner sword ni Mahoraga. Nasabi pa sa isipan ni Deborah na ang lumaban dahil sa kinakailangan mo ay ang tunay daw na kahulugan ng paglaban, na kung saan ay ang lumalaban sa ganitong paraan ay worthy daw talaga na tawaging ang tunay na mandirigma. Sabay dito na pinaatras ni Deborah si Mahoraga, sabay sabing, "Hoy, paumanhin, magmula ngayon ay lalaban na raw siya sa paraan na nararapat." So all this time ay di pa buo ang resolve ni Deborah, which led him to this situation, kasi judging from the flashback ay lahat ng laban ni Deborah ay effortless lang. Dahil dito ay parang hindi siya nag-grow, kasi judging from this fight ay tila ba'y walang domain expansion si Deborah at wala rin siyang reverse curse technique. So all those years mga kaibigan ay bagamat malakas si Deborah ay hindi pa talaga siya na-push sa limit to the point na may madidiscover siyang bagong kakayahan. Posible na di rin siya nag-training ng gusto para i-hone pa ang kanyang skills, kasi wala namang kayang tumapat sa kanyang lakas, even sa kanyang base power lang. So this means ay si Mahoraga ngayon ang siyang nagpapapush ngayon kay Deborah sa enlightenment moment mga kaibigan. Now, ayon pa rito na ang curse technique daw ni Deborah ay itong censored at ang light sorcery. In addition with that, ay bagamat may curse technique daw si Deborah na isang light, ay ang katawan naman daw nito ay di kayang i-handle ang bilis ng isang light. Meaning, hindi kaya ng katawan ni Deborah na pabilisin ito to the point na sing bilis na ito ng speed of light. Na sa buong buhay ni Deborah ay di pa raw nito na-reach ang speed of light. Nasabi naman sa isipan ni Deborah na kung completely dinidisregard daw ni Mahoraga ang kanyang technique, ay may isang natatanging bagay na lang daw siyang kayang gawin dito o pwede pang gawin. At yan ay ang durugin daw si Mahoraga ng napakaraming suntok. Mga suntok na sisiguraduhin daw talaga niyang papatay kay Mahoraga hanggang sa madurog pa nga raw ang kanyang mga kamao sa pagsuntok dito. Sabay dito na nagganda si Deborah na sabi sa kanyang isipan na lalagpasan niya raw ang limit ng kanyang katawan at aabutin daw niya ang maximum potential ito. Na mala 120% maximum potential ito ng moment mga kaibigan. Sabi dito na naganda si Deborah na sabing, Dora, ang pagiging mandirigma ay naghihintay na raw sa kanya. At eto na nga, ayon dito na magsisimula na raw ang sayaw ni Deborah metaphorically, na kung saan ay dito na raw makakamit ng katawan ni Deborah ang isang bilis na malapit daw talaga sa speed of light. Imagine malapit sa speed of light. Bagay na wala pang nakakagawa in history, na ayon dito ay maaabot daw talaga ang limit na beyond na raw sa limit na naabot ng sangkatauhan. Nasabi pa nga rito ng editor's note na ang voltage daw ni Deborah ay tumaas na raw. Kaparehas ito sa pagtaas ng voltage ni Gojo noon mga kaibigan matapos itong makapag-unleash ng Black Flash. Man, what a chapter. Gagawin na ni Deborah ang di pa nagagawa ng kahit ni sinong karakter dito sa JJK verse. Napapush talaga siya ni Mahoraga sa limit, kasi no choice na si Deborah mga kaibigan. Nakapag-adapt na si Mahoraga sa curse technique nito na light, na kahit gaano pa kalakas ang isang sorcerer o gaano pa kalakas ang curse technique nito, eh once na nakapag fully adapt na si Mahoraga sa curse technique niya, ay imposible na talaga itong matalo. Ganyan ka nakakatakot ang isang Mahoraga, kasi don't forget ay si Mahoraga ang blueprint na ginamit ni Sukuna para ma-bypass ang infinity ni Gojo. Na although kaya lang napatayin si Mahoraga basta't may pang one shot ang sorcerer, ay kundi talaga may gets ng isang sorcerer ang ability nito, ay checkmate na talaga. So grabe ang tindi ng chapter ngayon. But remember, kung either sa dalawa ang mamamatay sa laban, ay mamamatay din si Yuka. So may darating kaya para pigilan itong Deborah versus Mahoraga upang di mamatay si Yuka? O sadyang magre-resulta talaga ang laban na ito sa isang laban na may mamamatay talaga, which will result sa kamatayan ni Yuka? Well, ang kasunod nito ay matutunghayan nyo lamang sa susunod na chapter, kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.